Nagsimula ang pelikula sa isang detective na nagngangalang Hector na sinusubukang hulihin ng isang magnanakaw sa isang cargo plane. Ang magnanakaw na ito ay nagnakaw ng maraming pera at naghahanda para tumalon palabas ng eroplano gamit ang isang parachute. Sa oras na iyon, binaril ni Hector ang magnanakaw, ngunit naiwasan ito ng magnanakaw at tumalon ang magnanakaw palabas ng eroplano. Sa susunod na eksena, ipinapakita sa atin ang isang lalaki na nagngangalang Will na nagtatrabaho bilang isang woodcutter. Pagkatapos niyang tapusin ang kanyang trabaho, kinausap niya ang kanyang katrabaho, si Billy Rose, na isa ding woodcutter. Doon, tinanong ni Billy si Will kung gusto niyang mag-hunting bukas dahil unang araw na ng panahon ng pangangaso. Pumayag si Will at pagkatapos ay iminungkahi ni Billy na pumunta sila sa isang bar sa gabing iyon para pag-usapan pa ang tungkol sa kanilang mga plano sa pangangaso at natutuwa si Billy dahil magkakasama sila sa hunting trip. Di nagtagal, nagkita sina Will at Billy sa isang bar. Sa oras na iyon, iminungkahi ni Billy na sabay silang manghuli sa katimugang kagubatan, ngunit nais ni Will na subukan ng ibang bagay at iminungkahi niyang pumunta sa hilagang kagubatan. Pagkaraan ng ilang sandali ay napagdesisyonan nilang maghiwalay. Kaya, pupunta si Will sa hilagang kagubatan habang si Billy ay pupunta sa katimugang kagubatan. Pagkatapos, lumipat ang kwento sa isang mersenaryong nagngangalang Darby na nakikipag-video call sa isang mafia boss. Sinabi ng mafia boss kay Darby na ang kanyang mga tauhan ay nagnakaw ng pera mula sa kanya dahil hindi pa sila bumabalik. Kaya gusto ng mafia boss na kunin si Darby para hanapin ang kanyang mga tauhan dahil sa tingin niya ay nawawala ang mga ito o namatay sa kagubatan. Nalaman ni Darby na ang isa sa mga tauhan ng mafia boss ay ang parehong tao na tumalon mula sa cargo plane kahapon. Pumayag si Darby na tumulong, ngunit gusto niya ang kalahati ng pera bilang bayad. Walang pagpipilian ng mafia boss, kaya pumayag siya, ngunit gusto niyang simulan ni Darby ang paghahanap ngayong gabi dahil bukas ang unang araw ng panahon ng pangangaso. Doon, tiniyak ni Darby sa mafia boss na gagawin niya ang trabaho, kahit naabutin pa ito hanggang bukas. Maya-maya, lumabas si Will sa bar at naabutan si Darby na nakatambay sa labas. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa unang araw ng panahon ng pangangaso. Pagkatapos, humingi ng sigarilyo si Will kay Darby at sinindihan niya ito para sa kanya. Kinaumagahan, nakarating si Will sa hilagang kagubatan upang manghuli ng mga hayop. Pagdating niya doon, nagsimula siyang kumuha ng mga panggatong dahil balak niyang magluto ng karne at itlog para sa almusal. Samantala, sa katimugang kagubatan, isang bantay ang naghahanda upang buksan ang tarangkahan. Ngunit biglang dumating si Darby at ang ilan sa kanyang mga kaibigan. Nagtataka ang gwardya kung bakit hindi nakadamit si Darby para sa pangangaso. Ngunit sinabi ni Darby na gusto lang nilang maging iba at pagkatapos ay bumunot siya ng baril at pinaputukan ng gwardya nang walang pag-aalinlangan. Di nagtagal, lumipat ang eksena sa opisina ng lokal na sheriff kung saan bumisita si Hector. Doon, sinabi niya sa sheriff na kagabi ay binaril niya ang isang magnanakaw sa bangko na nagtangkang tumakas sakay ng isang cargo plane. Iniisip ni Hector na ang magnanakaw ay maaaring malubhang nasaktan o namatay pagkatapos tumalon mula sa eroplano. Kaya't hiniling niya sa sheriff na ipaalam sa kanya kung may nakakita ng pera o bangkay sa kagubatan. Dahil ngayon ang unang araw ng panahon ng pangangaso, maraming tao ang nasa kagubatan. Sumasang-ayon ang sheriff na tumulong at nangakong ipapaalam kay Hector kung may narinig siyang ganoon. Sa hapon, nagpatuloy si Will sa kakahuyan na naghahanap ng mga hayop na kanyang mahuhuli. Pagkaraan ng ilang sandali na paghahanap, sa wakas ay nakita niya ang isang malaking hayop. Babarilin na sana niya ito nang maabala siya sa mga nagkalat na pera sa paligid. Habang sinusundan niya ang mga bakas ng pera, napadpad siya sa isang patay na katawan ng magnanakaw kasama ang lahat ng ninakaw na pera. Nagulat si Will ngunit nagpasya siya na dalhin ang pera. Maya-maya, narating ni Will ang gilid ng gubat kung saan ipinarada niya ang kanyang sasakyan. Akmang aalis na siya, dumating si Darby kasama ang kanyang mga tauhan. Nakita nila si Will na may dalang pera at hiniling na ibigay niya ito kaagad sa kanila. Gayunpaman, tumanggi si Will na ibigay ang pera kay Darby dahil alam niyang hindi ito kay Darby. Sa halip, binabalak niyang dalhin ito sa opisina ng sheriff. Pagkatapos ay pinagbantaan ni Darby si Will na sinabing sasaktan niya siya kung hindi niya ibibigay ang pera, ngunit nanindigan si Will.
Kaya inutusan ni Darby ang kanyang mga tauhan na salakayin si Will at sumiklab ang away. Habang nagbabarilan sila, naghagi si Will ng isang lata ng gasolina at binaril ito na naging sanhi ng pagsabog. Pagkatapos ay tumakbo siya pabalik sa kagubatan. Nang maglaon ay nakatanggap si Darby ng tawag mula sa mafia boss na nagtatanong kung nakita na niya ang pera. Sinabi ni Darby na nakita ito ng ibang tao na ikinagalit ng mafia. Sinabi niya kay Darby na magmadali at ibalik ang pera sa kanya. Pagkatapos ay inutusan ni Darby ang kanyang mga tauhan na maghiwalay at kunin ang pera kay Will at patumbahin si Will kung kinakailangan. Makalipas ang 30 minuto, habang nagpapahinga si Will at nakatingin sa kanyang mapa, bigla siyang inatake ni Darby. Nagpalitan sila ng putok ng baril, ngunit nagpa siya si Will na tumakas sa ibang lugar. Sa kasamaang palad, nakasalubong niyang muli ang mga tauhan ni Darby at nagsimula ang isa pang shootout. Sa isang punto, nagawa ni Will na talunin ang mga kaibigan ni Darby, ngunit tinamaan din siya ng baril sa gilid ng kanyang tiyan sa panahon ng laban. Kahit na nasaktan siya ng husto, pinilit ni Will na tumungo sa timog dahil alam niyang nasa Southern Forest si Billy. Makalipas ang halos isang oras, sa wakas ay nahanap na ni Will ang sasakyan ni Billy. Ngunit pagkatapos, dahil sa kanyang sugat, siya ay nahimatay at nawalan ng malay. Long story short, nagising si Will at nalaman na ginamot ng kanyang kaibigang si Billy ang kanyang mga sugat. Doon, tinanong ni Billy kung saan nakakuha si Will ng napakaraming pera at ipinaliwanag ni Will na natagpuan niya ito sa kagubatan sa tabi ng isang katawan, posibleng mula sa isang pagnanakaw. Nakuha niya ang sugat sa pakikipaglaban sa mga mersenaryo na gusto ding makuha ang pera. Tinanong ni Will kung tumawag na ba ng pulis si Billy, ngunit sinabi ni Billy na hindi pa dahil hindi pa kasi niya naiintindihan ang sitwasyon noong una. Gusto ni Will na ibigay ang pera sa sheriff, ngunit iminungkahi ni Billy na itago nila ito dahil kukunin lang ito ng sheriff. Gayunpaman, alam din ni Will na corrupt ang sheriff kaya naiintindihan niya si Billy. Biglang may pumutok na baril at tinamaan si Billy. Sa kabutihang palad, nakatakas si Will at napagtanto na patuloy siyang hinahanap ng grupo ni Darby. Natuklasan niya ang isang tracker sa bag ng pera at nagpa siya na gamitin ito upang bitagin ang grupo ni Darby. Una, gumawa ng pampasabog si Will at inilagay ito sa isa sa kanyang mga bag. Pagkatapos, nagmadali siyang pumunta sa intersection ng kagubatan at inilagay doon ang bag na may mga pampasabog. Plano niyang puntiryahin sila mula sa tuktok ng isang burol. Pagkaraan ng ilang minuto, nagpakita si Darby at ang huling natitirang kasama niya. Naghinala si Darby sa paligid ng lugar. Nang tingnan ng kanyang kasama ang bag, bigla silang binaril ni Will mula sa taas. Sa sitwasyong ito, isa sa mga tauhan ni Darby ang napatay at si Darby mismo ay tinamaan din ng baril sa kamay. Nang makita ang pagkakataong ito, bumaba si Will mula sa burol upang salakayin si Darby at muli silang nagpalitan ng putok ng baril. Sa kalaunan, pareho silang naubusan ng bala at nagpa siya na maglaban gamit ang kanilang mga kamao. Nakalulungkot, si Will, na may tama ng baril sa tiyan, ay natalo kay Darby sa laban. Kaagad, kinuha ni Darby ang pera ni Will. Sa kabutihang palad, sinubukan silang pigilan ng ilang mangangaso na dumaan. Nagpa siya si Darby na tumakas at si Will, na malubhang nasugatan at natangay ang pera na dala niya, ay biglang nahimatay. Makalipas ang ilang oras, narating ni Darby ang kalsada. Biglang lumapit sa kanya ang isang mangangaso na nag-alok ng tulong. Sa halip na tanggapin, malupit na inatake niya ito at pinatay ni Darby ang mangangaso kahit na mabait ang mangangaso. Sa sandaling pumasok si Darby sa kotse, tiningnan ni Darby ang bag na may lamang pera at natuklasan na ang bag ay walang laman na pera kundi mga bato lamang na nagpagalit sa kanya. Nang gabing iyon, nagising si Will sa ospital. Doon, tinanong siya ni Hector kung sino ang umatake sa kanya at kung may nakita ba siyang bag na may lamang pera. Ipinaliwanag ni Will na inatake siya ng mga mersenaryo at nagawa niyang talunin sila maliban sa kanilang pinuno na si Darby. Sa kasamaang palad, hindi nakuha ni Will ang pera at ngayon ay maaaring wala na ito. Hindi nagtagal, iminungkahi ng nurse na nag-aalaga kay Will na magpahinga siya. Pagkatapos, dumating ang sheriff at tiniyak kay Hector na nagsasabi ng totoo si Will. Kinumpirma rin ng ilang mangangaso na nagdala kay Will sa ospital na wala silang nakita na dala niya.
Di nagtagal, inanyayahan ng sheriff si Hector na makipag-chat sa isa pang silid at inalok na magtimpla ng kape. Gayunpaman, habang nagpupunta ang sheriff upang kumuha ng mainit na tubig, si Darby, na galit pa rin kay Will, ay pinigilan siya. Napansin ni Hector ang katawan ng nurse sa tabi at napagtanto niyang hindi ligtas ang lugar na ito. Pagkatapos, isang shootout ang sumiklab dahil kay Darby. Sa oras na iyon, nagawa ni Darby na talunin si Hector gamit ang isang kutsilyo. Hindi na raw niya kailangang barilin si Hector dahil mamamatay si Hector sa loob ng 20 minuto mula sa nabutas na sugat sa kanyang tagiliran. Pumasok si Darby sa kwarto ni Will at walang pag-aalinlangan na binaril ito, ngunit nagpakita si Will sa likuran niya at nauwi sila sa matinding labanan. Habang nagawang patumbahin ni Darby si Will, nakita ni Will ang isang baril sa malapit at pinaputukan si Darby hanggang sa maubusan siya ng mga bala. Sa kasamaang palad, si Darby ay nakasuot ng bulletproof vest na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong tapusin si Will. Sa kabila ng mga pinsala ni Hector, ginamit ni Hector ang kanyang natitirang lakas at nagawang patumbahin si Darby ng tuluyan. Di nagtagal, sumugod si Will para tulungan ang malubhang nasugatan na si Hector. Makalipas ang ilang taon, binisita ni Will ang puntod ni Billy at humingi ng tawad sa hindi niya pagligtas sa kanya noong nagkaroon siya ng pagkakataon. Kasabay nito, dumating din si Hector sa puntod dahil pinaghihinalaan pa rin niya si Will sa pagtatago ng pera. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Will kung mayroon siyang malaking pera, hindi na siya mahihirapan tulad ngayon, nagtatrabaho lamang bilang isang woodcutter na mababa ang sweldo. Iminumungkahi ni Hector na baka sadyang hindi kinuha ni Will ang pera para maiwasan ang paghihinala at maaresto ng pulis. Inamin ni Will na natatakot siya kay Hector at marahil ay ayaw niyang iligtas siya noong siya ay nasugatan, ngunit pinaniwalaan siya ni Hector sa huli. Pagkatapos ay sinabi ni Will na susubukan niyang magsimula ng bagong buhay. Nang marinig iyon, sinuportahan ni Hector ang kanyang desisyon na sinasabing hindi isang masamang pagpili ang magsimulang muli. Sa huling eksena, mag-isang pumunta si Will sa kagubatan. Nang makarating siya sa kanyang destinasyon, ibinunyag niyang itinago niya ang lahat ng pera sa ilalim ng puno. Ngayon ay maaari na siyang umalis dala ang malaking pera at magsimula ng bagong buhay. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.